mga kabisnes, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes na minamahal. So yun, ayan ang aking bibitinay, napakaingay. Yan. Ang aming bibitinay, napakaingay. So yun po mga kabisnes, ay dito lang kami sa bahay. Mga kabisnes, mas ginusto kong i-vlog ko tong pag-uusap namin ni Mingay. Kanina pa kami nag-usap dito, kanina pa kami nag-argumentuhan mga kabisnes na minamahal. Dahil sabi ko i-vlog ko to. Sabi niya, i-vlog mo. Kasi nga, mga kabisnes, di rin naman ako nagkulang din sa, tag nito, yung paalala din sa kanya. Dahil sabi ko nga, magkaroon na ba tayo ng, alarma, dahil nga sa aking pangyayari, sa sakit ko, mga kabisnes, na, nung wala pang sakit, sige lang, walang tag nito, yung walang pakundangan sa mga kung ano mga kinakain, kasi nga wala pang naramdaman mga kabisnes, noon pa man ay nakapagpa-check up na kami sa kanya rin noon patungkol nga doon sa kanyang sugar, ay sadyang talagang napakataas sa kanyang sugar. Dahil nga yung sa isa na yun sa dahilan yung mga kinakain nga talaga, lalo pat yung malakas sa rice. Ganyan din naman ako noon mga kabisnes, bago ako nagkaroon ng ganitong sakit ay andun nga yung katotohanan, yung mga kinakain namin na yun wala na sa kumisan, wala sa oras, kasi yung palibasa nasa biyahe ako, sa oras, kung ano lang yung makikita ng pagkain dyan, na kay maganda bang pagkakagawa yun o hindi, wala na kaming pakialam dun, basta ang sa amin, makakain kami, kasi kasama ko yung aking mga pahinanti noon, wala na kaming pakialam, pagkagutom na kasi ang tao, wala na kahit hindi masarap ang pagkain, hindi maayos ang pagkaluto dun, wala ka na pakialam basta paggutom ka, sa pakiramdam mo, masarap na ito na nga, inahanap ko na. Ngayon, itong kanya naman, matagal niya na nga itong naramdaman, itong patungkol dito sa kanyang blood sugar, yung pagtaas ng, yung mataas ang kanyang sugar, mga kabisnes Ngayon, iniinda niya na ngayon, mga kabisnes naming minamahal. Kahapon, mga kabisnes, ay, yung pagdating pa lang namin galing kami sa tour, pagdating ko, nakikita ko yung kanyang mata. Bakit, sabi ko, ba't parang pula, ka ba, nagkaroon ka ba ng sore eyes? Sabi ko sa kanya. Sa hindi pa, matagal na to, mga ilang araw na ba yun? Nung simula, nung pagdating namin, mga ilang araw na nangyari? Anim. Oo, halos 1 linggo na. Kasi ang mata niya, sobrang pula. Di sabi ko, ano ba, sore eyes? Sabi niya, hindi. Parang ang pakiramdam nga daw niya ay, ang kanyang paningin ay malabo, tama ba? Mukhang malabo na, parang bagang ang paningin niya ay, di ba, makikita naman natin sa mga tawag nito. Yun bang, pagka tumingin ng isang tao na para bagang wala ka salamin, hindi mo makikita, yung blurred. Yun ang kanyang naramdaman, mga kabisnes. Blurred daw kanyang paningin. Ang pumapasok agad sa isipan ko, baka itong sugar niya nga sobrang taas na magpahanga ngayon ay hindi niya inaasikaso yan. Matagal ko na binanggit sa kanya po yan, mga kabisnes. Kanina pa kami nagtalo. Sabi ko, sa sugar talaga yan, wala akong duda dyan. Sa sugar yan, mataas ang sugar mo. Sabi ko sa kanya, pagka hindi mo agapan yan, isa lang ang pupuntahan dyan, maaaring mabulag ka. Tapos sinabi niya sa akin, tinatakot ko pa daw siya, hindi sa pananakot yan. Sabi ko sa kanya, hindi pananakot yan. Hindi ka ako pananakot yan. Totoo yan. Kasi ang tawag nito, mga kabisnes, di ba, ang epekto ng diabetic, kung hindi ka mabulag, maaaring maputulan ka ng paa. O parte ng parte ng iyong katawan. Either sa braso o yun naman ang madalas nating nakikita o naobserbahan o yun bang marami naman tayong na-encounter na ganun talaga Kung hindi ka nabulag,
naputulan ka ng parte ng iyong katawan. Yan ang ikinakatakot ko sa kanya. Yan ang binabanggit ko sa kanya kanina pa. Nag-usap kami dito off-cam. Sabi ko, yun kasing pagtaas ng sugar mo, matagal na yan, hindi mo talaga inasikaso eh. Pagka makainom siya ng may ilang bisis, nakainom naman siya ng gamot niya noon. Kaya lang, hindi ba yun na regular niyang natutukan na yun ang pangunahin kasi talagang ano niya, sakit niya yung mataas ang sugar niya, high blood pa siya. Kaya nga siya himatayin eh. Isa yan talaga sa inaano ko sa kanya na yung lagi ka nang himatay, yun yan eh, isa yan eh. Hanggang ngayon, ipakita mo nga yung mata mo. Ipakita mo. Oh. Pula nga eh, hanggang ngayon. Akala mo may surais ka eh. Hindi man surais yan kasi ang surais mga ka-business, batay na sa aking pagkakaintindi. Pag surais kasi, yung bagang laging nagluluha na nagmumuta. So, walang muta. Isa kanya wala naman eh. Ano lang siya? Pula lang na blur daw ang kanyang paningin. Para siyang may nakabarang Buhangin, parang ganun. Oh, di ba? Ang surais ganun din naman, yung parang mabuhangin ang iyong paningin. Kanya lang magluluha ka lagi tapos laging may katagalan, laging may muta dito sa may magilid ng mata mo. Sa kanya wala naman eh. Di sabi ko, sugar yan, mataas ang sugar mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Ngayon, kahapon, ano sana yan sila kahapon eh, check up. Kanya lang walang doktor. Walang doktor, kaya hindi siya nakapagpa-check up kahapon. Tapos yun kahapon, naglaba. Tapos naabutan ng anak niya dito, galing sa school, ni Kia. Nag-declare daw na hilutin, kay masama ang pakiramdam. Hinilot ni Kia, hanggang sa nakatulog. Nakapagpahinga kahit papaano. So naituloy niya yung kanyang labahin, hapon na. Gabi na nga, inaabot na nga ng gabi yun eh. Kasi hindi nga niya nadire-diretso kasi sumama ang pakiramdam. Sabi ko, isa yun sa dahilan na kung bakit masama ang pakiramdam mo, yung mata mo, yung kondisyon ng katawan mo, tapos naglaba ka pa, lalong sumama ang pakiramdam mo. Buti nga naka-recover ka nung bandang nakapagpahinga siya mga kabisnes. Hinilot siya ni Kia eh. Kahapon. Ngayon, eto na naman ngayon. Nalangalak ko, hindi ako makalunod. Kahit laway, hindi siya Kaya bukas, wala kanina, pumunta ka ba kanina? Wala rin, wala pa rin doktor mga kabisnes. Huwag mong tantanan, pumunta bukas. Bukas, punta ka ulit para makapagpa-check up ka. Kung ano yung resita na ibibigay sa'yo, yan ang bibili natin kaagad, antimano. Huwag na tayong magpabagal-bagal kasi baka mamaya, hindi ka abuti ng ilang linggo, bulag ka na. Hintayin mo ba yung ganon? Okay lang mabulag, huwag mamatay. Sus, hindi yun ang katwiran mo eh. Maling katwiran yan. At least buhay pa ako kaysa mamatay agad ako. Okay lang mabulag. Diba? Sabi nga ng mga viewer, lahat na kayo dyan, may sakit. Anong gagawa? Ito naman ang masasagot ko sa iyo. Ano bang, bakit? Kagustuhan ba namin to? Hindi naman namin kagustuhan to mga kabisnes eh. Talagang wala tayong magagawa. Yung talagang ipagkaloob ng Panginoon Diyos hindi. Tatanggapin natin maluwag sa puso. Pero, yun nga, ibig ko lang sabihin, ito kay Mingay, matagal na kasi niya yung iniinda. Ano ba? Yan niya lang. Makainom ngayon. Pag naubos na yung kanyang kwan, hindi na niya na minomonitor. Tapos, ang kain niya, ganun pa din, malakas pa rin siya sa kanin. Anong gagawin ko? Katwira naman niya eh. Nagugutom ako. Nakakagutom talaga dahil may nagpadidi kasi mga business. Pero, kung hanggat maaari eh, yung bang, di ba, may kwan yan, may advice naman sa doktor yan, kung ilan lang ang rice mo pwede mong, yun eh. Kung pwede nga lang eh, kung kaya lang talaga eh. Pwede naman natin si Tina ipabote na lang yan kung kinakailangan. Para makapag-adjust ka lang ng kain mo. Malmal ang gatas. Wala talaga tayong magagawa eh. Kung yun talagang kailangan eh. Kumbaga, sa ngayon, mag-adjust ka muna ng rice. Kung kinakailangan, wala mo ng rice, wala mo ng kanin.
Hindi nga ako kumain. Kaya nga. Oh. Kung nag-alala ka dahil nakakagutom, dahil may dumididi, o si Tinay, ihinto na natin sa didi sa iyo yan kung kinakailangan. Wala pang 2 taon. Eh, anong magagawa natin? Anong gagawin natin? Eh, kung kinakailangan nga na mag-adjust ka ng kanin. Kasi kung hindi ka mag-adjust ng kanin, sige ka pa rin na sige ng kanin. Hindi kang anak ko. Alaring mangyayari dyan sa ano mo. Magiinom ka ng gamot, pero kung bultahe ka pa rin naman kumain ng kanin, eh wala rin. Yan ang ano ko sa kanya mga kabisnes. Hindi na nga ako uminom ng soft drinks. Tubig na nga lang. Yan, isa pa yan. Kapag ka mayroong umiinom ng soft drinks, di talaga matiis. Makahingi talaga. Pahingi, kunti lang. Ibawal lang nga eh. Tubig lang iniinom ko ngayon, di ako nagsusoft. Ngayon ka na lang na ayaw mo nang uminom ng soft drinks dahil yun talaga, naramdaman mo na talaga ng Kasi nga, medyo malala na. pag umiihi ako may bula. Oh, di ano nga yun? Pag nito, diabetic nga. Di ba gano'n naman mga kabisnes pag kayong bubula yung ihi? Ibig sabihin, may ano ka nga, may diabetic ka nga. Tsaka may ano pa to siya mga kabisnes, may UTI pa yan. Dahil nga noon, nung kasagsagan na ano pa, medyo bata-bata pa. Yung panahon pa ni Kia, na maliit pa si Kia. Apakatakaw nila ito sa si chichirya. Kapag ka nasa bahay, akala mo kambing, nguya ng nguya. Sige, nguya ng chichirya. O yan, inani niya. Nagkaroon siya ng matinding UTI. Eh, yun naman talaga eh. Bakit ikaw? Naninigarilyo ka rin. Kaya ka nga noon, nga sabi ko nga sa iyo eh. Kaya nga, magsisilbi na nga ang aral natin to dahil nga may nangyari na, may nangyari na sa ating ganito. Nagkasakit dahil nga sa kapabayaan na rin. Sige lang totoo naman yun mga kabisnes, napakalakas ko talaga manigarilyo dati. Garilyo, inom nung araw. Kaya ito na nga, isa na to sa dahilan nga, inani ko na. Ito na nga, nagsisilbi na nga itong paalala na nga ito eh. Kaya ito ngayon, habang trabahuin mo na, agapan mo na kaagad yung sa iyo. Pupunta na nga ng center, ang problema nga, wala nga yung doktor, bukas na. Tapos, kaya pagka may resita na naman yan, sa tingin mo, iinumin mo kaya yan. Katulad din dati, nagpunta-punta pa tayo dun sa malalayo, pagkatapos nung naniristahan ka na, hindi mo naman siniryoso yung inom. Hirapan na nga akong tumingin. Nadulas nga ako eh. Yan ang problema mga kabisnes. Masakit nga yung ulo ko. May resita siya ibibigay, hindi naman niya, nakabili mo na. Ito, nabili mo na niya itong Eh, ang advice ng doktor, inumin mo to sa loob ng 1 buwan, ganito, ganyan. Hindi naman niya sinunod eh. Pagka naubos na yung gamot, wala na. Hindi na siya bumili ulit. Oh. Hindi mo rin nasunod ng Ay, sige mo. Eh, kaya sabi ko nga eh. Pag hindi mo gagawin talaga yan, dalawa lang, isa lang pupuntahan dyan. Talagang mabubulag ka talaga dyan. Kasi yun na yan eh, hudyat na yan eh. Ngayon ko lang nanto naman naramdaman. O kaya nga, sugar yan ma, 100%. Sabi ko sa'yo, pagka ma-check up ka bukas, kung sakali may doktor, di ba, maniwala ka sa itaga mo sa bato, sasabihin ko sa'yo, sinabi ko sa'yo, kung hindi totoo yung hindi sugar ang dahilan dyan. Kasi iba naman yung sore eyes eh. Walang sore eyes na 1 linggo ng ganyan tapos wala namang muta. Hindi naman nagmuta. Pero ang mata mo laging pula. Mamaya siya, mapula. Tapos sabi mo, blurred kang paningin. Wala nang kaduda-duda. Ano talaga yan? Ko nakakatakot, parang sabi ko sa kanya kanina habang nag-argumentuhan kami rito kanina sabi ko mas natatakot pa tuloy ako dyan sa sakit mo dyan sa sakit ko. Yung sakit niya parang kinakabahan ako eh. O ano ka naman, sa akin mabubulag lang ako, hindi ako mamamatay. Kanina pa kami nag-argumentuhan sa bagay na yan. Mas ganun din ang gusto sumada nun. mabubulag kaysa mamatay. Wag na tayong magsisisihan pag sa mga ganyang bagay. Trabahuin na lang natin yan. Natatawa ko, kanina galit na galit ka. Siyempre, sino ba namang matutuwa yung ganyan sabi mo, yung mata ko? Blood mata ko? Hindi na ako magsasabi pag masakit ko? yung mata ko, tsaka yung katawan ko, hindi ako magsasalita. Tatagal na nating inano yan. Hindi mo naman kasi iniinom na seryoso gamot mo eh.
Yung nakakasuka nga, yung lasa niya. Kasi mga kabisnes, dati talaga, nung bagong sama pa kami, ultimo yung gamot na, yung mga Newsip, mga ganyan. Sabi ko sa mga kabisnes, kung kinakain, sungal-ngal ko pa dyan sa bunganga niya para mainom niya lang eh. Noon, nung bagong sama kami nito, wala pa kaming anak. Nako, No. pahirapan pagdating sa inuman ng gamot, Give me mga ganyan mga tableta. Nako po. Tapos yung pagpakain mo ng gulay, hindi naman kumakain ng gulay eh. Nung nagsama kami, sa akin lang natuto po yan mga kabisnes. Hanggang sa yung pag-inom-inom ng gamot, sa akin lang natuto. Dati hindi talaga takot. Walang pinagkaiba to si takot sa uminom ng gamot. Sino ba yung takot na uminom ng gamot ng sa anak mo? Si Kia. Si Kia ba? Tingin pala sa tableta pag painumin mo ng gamot. Kakatiin niya. Parang, ganun na. Hindi talaga kayang lunukin eh. Kasi dumadikit sa dila niya. Kasi nga, kaya dumidikit kasi nag-aalangan. Pero kung paglagay mo dyan sa bunganga at inom ka agad ng tubig, wala namang ano yun eh. Ganyan yan siya dati. Kaya hanggang ngayon, ganun pa din. Kaya para pag nakakita na siya ng gamot, para bagang ilang takot na takot lunukin. Hindi ko, bakit kayo natatakot dyan? Dapat ikakatakot dyan. Gasino lang naman yung gamot niya. Pag lunok mo niya, sabayan mo ng inom ng tubig yun, mawawala na kagad sa bunganga mo yan eh. Ganyan yan siya. Kaya yan, pag nakainom ng gamot, parang alangan lunukin. Hindi nga kasi ako nasanay nung bata ako nang uminom ng gamot. Hindi nga ganun. Ano gusto mo? Gusto ko naman gumaling, pero Sa paanong paraan? Di ba inumin mo nga yung gamot? Get mo. Pambihira yan. Get mo na. Get mo. Oh. Wipe mo to wipes. Bukas, kung ano, Sama ko nga si Makmak. Bayan, ano ba naman itong ano natin? Ang buto. Sa mga buto. Buto na lang kami. Sa taas na lang kami magpa-check. Pero mainit pa kasi. You can get the room. Mainit nga daw ang katawan mo kahapon, sabi ni... Madyan kaso nga din ako. Init pa ng katawan. Get na. Sige, Ano get ka daw na. sa... Malang, Get. para ka daw lalagnatin. Yung ginawa ni Kia, hinilot ka daw. Binalag niya nga eh. Hindi ko nga. Naka-vlog naman yun eh, ng ano niya, ginawa niya. Napanood ko nga, nagulat ako. Kasi hindi ko naman alam na Nakasimangot nga siya, parang siya nalungkot siya nung habang naghihilot sa'yo. Nalungkot siya dahil kasi nga may gagawin pa kami project na hindi ko pa natapos. gusto magpatulong sa'yo. Tapos nadatnan ka rito, nakahiga. Tapos yung cellphone dala mo. Gusto niya kasi may GC sila dun sa cellphone mo. GC ng mga estudyante. Wala ba dyan sa'yo? Iba man yung GC ng parents yun. Hindi, i-insert mo dyan, ibigay mo. Sabi ko nga, bakit hindi yung account ko yung ibinigay mo? Bakit sa papa mo? Lagi namang wala si papa mo. Huwag sa akin, yung mga ganyang mga GC sa school. Huwag sa cellphone ko, kasi sa cellphone ko, lagi ko tanga yan. Sinabi. Dapat ang ibinigay dyan, account nyo, hindi yung sa akin. Sa akin, mangungulit yan. Lagi kaming nasa mga pagmimisyon, disturbo yan. Hindi naman sa, nag-ano tayo sa teacher, pero dapat sa'yo ang pangunahin dyan, kasi ikaw ang nanay, ikaw lang nandito lang lagi. Dito, nasa KB ako. Di ko man mababasa ng kuan yan. Hindi ka naman talaga nagbabasa ng messenger. Pero kailangan. So ayan po mga ka-business. Yan, bukas. Puntahan nyo na yan bukas. Ano, nagpapaliwanag ka kasi lagi kang galit. Pati ka nagpapaliwanag ka, hindi galit. Pati ko pag inaasikaso kita. Hindi naman ako galit. Nakakaano ka sa rin eh. Dahil ang tagal na kasi yung ganyan yan eh. Dapat yan, kahit pa paano, nakontrol na sana yung sugar mo na yan. Kung talaga siniryoso mo lang yung pag-inom. Hindi naman ako mataba, di ba? Hindi man, nasa taba yan, ma. Nasa taba po ba yung mga kabisnes yung pagka, yung magkaroon ka ng blood sugar? Wala yan. Yung diabetic, wala saan yan. Ultimo bata nga eh.
tinatamaan ng ganyan eh. Pag matakaw ko sa tamis, eh sigurado ka dyan. Wala naman sa edad dyan eh. Wala. Ano naman yan? Tupak. Ito mga isa, tinutupak na. Inaantok naman to. Ano ka na? Bigay mo. Halika na dito. Ito Iwan. Kamakulit. O di anuin mo na lang yan bukas. Huwag kami hindi ko mainit. i-info mo na lang ako. Mainit nga. Ang loob. Nag-inom ka na ba ng paracetamol? Hindi. Mag-inom ka na, may marami tayong paracetamol dyan, oh. Tunugin mo yung kamay. Ano? Masakit. Dala nga yan ng mo, yung naramdaman mo sa mata, kaya nagkaganyan. Saka tinano yung mga butok mo, lumuluwa na. Ayan po mga kabisnes, hanggang dito na lang mga kabisnes naming minamahal. Uyok po na tong camera mga kabisnes. Thank you po mga kabisnes naming minamahal. Ini-info ko lang po kayo sa bagay na to mga kabisnes para siyempre may update din kung ano nangyari. Yung sa patungkol naman kay din okay na may mga iniinom naman siyang gamot. Tsaka ano daw, ang banggit pala ng doktor sa kanya, mga kabisnes, binanggit ni din sa akin nun, every ano daw yun every 2 weeks ba yun? Pabalik nga siya next day. Oo, every 2 weeks mag follow up, check up siya lagi para kung just in case naman daw na nagbago ang yung sa gamutan niya, pwede daw yun i-adjust. Kasi ilan ang gamot niya ngayon? 2? 3 ang gamot niya ngayon. Nagkaroon nga siya ng rashes nung nakaraan sa mata. O sa ano man yun, sa gamot man yun. Ganoon talaga yun. Tapos pagka daw, every 2 weeks daw, mag-submit siya lagi ng yung yung ating dura, no? Pasintabi po sa mga kumakain. Mag-submit siya noon para i-check pagka daw, kasi pwede daw yun i-adjust sa dosage. Kung yung ngayon ay 3 iniinom, maaring 2 na lang, yung ganon pala yun. Sabi parang sa dosage para mabawas-bawasan kung ano ang kondisyon ng niya. ano yun? So next week uli yata ay babalik na naman siya. Next week binanggit sa akin ni din yan eh. Ganun daw ang proseso. So pasalamat na rin kami. Yan. Nagpasalamat na rin kami mga kabisnes dahil nga hindi na siya inadmit, no? Kasi kinakabahan kami noon, akala nga namin may admit na siya. Pero nung dinala namin siya sa ospital, dinala kayo ba yun nang nagpunta? Hindi ako nakasama lang sila. Si Dudong. Pinauwi lang din sila. Iniwanan ko sila nga naiwan doon. Sabi, hindi, sa bahay lang yan. Sa bahay lang yan pagpapagaling. Hindi na rin kailangan i-admit pa. Sa bahay lang. Tapos, yun pa rin, itinuro pa rin doon sa center. Doon kayo kumuha ng gamot sa center kasi may libreng gamot niyan. So, yun pa rin. Doon pa rin sa center ang bagsak. Kuha ng gamot doon. So, yun po mga kabisnes. Salamat po ng napakarami sa mga panunood na po. Thank you po sa inyo mga kabisnes na minamahal. So hanggang dito na lang yung vlog ko mga kabisnes. Pagpasensyahan nyo na po yung aming argumentuhan na wala na sa hulog tuloy. Hindi pa yung ganyan kanina, iba naman yung ugali niya. Naiinis kasi ako eh. Ito pa yung isa sama din ang pakiramdam nito. Hindi niya makuha yung tulog niya. Sige na, i-sleep na. Pinakialaman niya ng camera mga kabisnes. Sige na, i-sleep na. Ang bigat niya, Dar. Ang bigat. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Birabanat lang. Alright. Lahat
kayo, heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit siyang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit siyang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.